Ano po ang latter rain? Matagal na po siguro tayong lahat dito sa pananampalataya o kung may bago man. Para po siguro sa kanila, kaya kailangan natin itong sagutin. Ano po ang latter rain sa pagkakalam? Sa Tagalog po niya ay huling-ulan. Huling-ulan. Okay. So alam po natin ang ugali ng Panginoon. Since siya din ang author ng kanyang espiritu din ang author ng Old Testament. Ay mahilig po sa mga parables. So lahat rin po talaga. Hindi natin po masabi na literal na magpaulan tayo. Tanggapin natin ang huling-ulan. This is a parable na ginagamit. So ano po ang sinisimboluhan ito? It's about the outpouring of the Holy Spirit. Spirit of whom? Malina po sa atin yan kung sinong Spirit po ang natukoy dyan. Ang Spirit po ng anak ng Diyos. Joel chapter 2, verse 23, ang sabi po sa atin, be glad then, mga galak nga kayo, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he hath given you the former rain, but moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain, in the first month. So madalas po talaga nakatapit ito. Pag ito po ang topic sa mga Bible, latter rain, napakaganda po minsan ng mga expository ng mga speaker. So nililink po nila ito doon sa agriculture ng Israel. So pag sinabi pa lang latter rain sa agriculture ng Israel, kailangan ito sa kanilang tanim na latter rain para magpaano sa bunga? Magpahinom. So hindi ko na po yung sa isa na gano'n natin pag-aaral kasi alam ko naman naiintindihan po natin yun. Bali para po sa ibang mananampalataya, ito po ay natupad na gabo sa chapter 2, verse 17. Para naman sa ibang mananampalataya, hindi pa po ito natutupad. O future pa ang dapat na fulfillment dito. Pansinin po natin, kahambing natin po yan. Ang sipit po dyan na ginamit ng Apostol Pedro ay tinatawag na Septuagint. O yung translation ng Hebrew scripture sa Greek. Kaya po dyan sa Joel, it shall come to pass afterward that I will pour my spirit upon all flesh. And your sons and daughters shall prophesy. And sabi na, your old men shall dream dreams, and young men shall see visions. So ano po ito sa Septuagint na Joel 2:28? Ang afterward sa Septuagint ay, and shall come to pass in the last days. Sino po dito ang agree na last days na yung Apostolic Church? Sino po ang agree na last days na sila? Yung Apostolic Church? Did Jesus came during the Apostolic Church? Second coming? Dumating na po ba si Jesus? Sa panahon pa ng mga apostol, ng Apostol Pedro? Second coming? Hindi na po. Ito po dito is about second coming. Pero alam po natin na sila naniniwala. Kahit ang Apostol Pablo ay nagsasabi na ngunit tayong mga natitira pa, yung buhay pa sa Thessalonians, ay aagawin din kasama niya. Nanampalataya din sila, nakakabutan silang buhay sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon. So makita po natin, sablay po ang interpretation nila sa prophecy. Correct pero tama po ba ang interpretation nila? Sabi ng Apostol Pablo, tayong mga nabubuhay. Buhay pa po ba sa Apostol Pablo? Ang mga Kristiyano noon,
So sablay po mga kapatid ang interpretation nila sa prophecy. Does it mean hindi na po natin paniwalaan ang mga episodes ng Apostle Pablo? Because they were paid. That they were still alive when Jesus came in the second time. Huwag daw ang mangyari mga kapatid. Even the inspired writers, sumasablay po sila sa interpretation ng prophecy. Last days. And also upon the servants and upon the handmaids, in those days I will pour out my spirit. Kanina nabanggit ang ano po, daughters, handmaids. Kasi meron pong ibang mga mananampalataya na hindi daw pwedeng maging kupita si Ellen White kasi ano daw po, babae. Kung kaya meron din ibang mananampalataya na hindi na pwedeng magsalita ang babae. Diba? Mayroong nagsasabi po minsan nag-create po ng sa atin, ng agitation sa ating movement lang. So makita po natin handmade sinagamit po ng Diyos sa mga huling araw na ito. Nuna ko lang po muna ang verse 3. Verse 30 pala. Pagkamulat na mabili. Una po natin yan. Verse 30. Sabi nga, and I will show wonders in the heavens. Ang wonders sa heavens. Kita natin si John sa Apocalypse. Nakita siya ng mga wonders sa heaven. Kanyang mga pangkay. Then, the conclusion, it will come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. 31. Saya po dyan, the sun shall be turned into darkness and moon into blood for the great and terrible day of the Lord come. Question, nagkaroon po ba ng dark day na tinatawag sa apostolic times? At the crucifixion. But not during that Pentecost. And the moon turned into blood. Kailan po nangyari po? May 19, 17, 80. Just before na tinatawag na time of the end ng 1798. So therefore, sablay po talaga ang Apostol Pedro sa ibigay niya doon na interpretation that was the last days. Why? Ay, kung natin magbigay ng comment, ito na lang po tayo, guys, okay, lesson. Page 9, after the word. The outpouring of the Holy Spirit on the day of Pentecost was the former rain, but the latter rain will be more abundant. Title natin yung pangalawang tanong. Kailan dadating ang latter rain? Kita po natin may palatandaan na sinabi sa Joel. Supposed to be, malalaman na natin kung kailan. Since, anong ko kay Alan kanina. Hindi maan mo. Pwede Alan, nagkalaro ka ng basketball. Pwede yung magkulit bro. Sige po, sige po. Kasi, away dapat ito. Yung po sa sabi ni Mario Osborne. As for last days po yun para sa mga Christian. Ang tinutukoy po dito na si alam po natin, ang gospel is the seed, that's the gospel na pinapangaral ng mga apostol. Ang early rain po talaga ay para yan doon ng pagtubo ng halaman. Kung pati kahit dito sa atin, mahirap dito magtanim, lalo kung nakakaingin ka sa bundok. Nakakita kayo na nagkakaingin na nagkatanim na ng palay, ngayon pa lang nagsusunog.
Pakasulog din tanim mo kaagad ng palay. Kaya mga taga-bundok, mga sulat, sila kuladari, mga kita ito doon. Bakit ulit? So, hihintayin muna nila na magpatak ang unang ulan. So, yan po ang gospel na itinala po ang sinasabi sa Great Commission na go ye therefore and teach all nations. So, kailangan po niyang madiligan. Because ang topic ni Brother Wood, sana ito doon, tinanggal ko na lang ganit sa ano ko, just sa panggitin ni Brother Osborne, I said this, makakuha natin yung study ni James White na ang title ay Perpetuity of the Gift, spiritual gift. Kasi para sa kanila, yung apostles and prophets, para lang yun sa New Testament Church. Sa atin ngayon, wala na dapat tayong mga apostol at mga propeta. Pero ang sabi po sa Great Commission, and lo, I am with you always, even unto the end of the earth. Kasi kung ang ating church po ay halimbawa, wala tayong propeta, ay pareho lamang po tayo doon sa mga ordinary Protestant church. Alala ko nung naka-attend ako ng seminar ng sa Ellen G. White Estate ng nasa ministry pa tayo. Sabi ng speaker, huwag siya ng sa mathematics ba? Is DA minus is OP equals OPC. What is OPC? Ordinary Protestant Church. Kung ang Seventh-day Adventist ay walang is OP, Ordinary Protestant Church na tayo. Therefore, tayo ay Babylon. So, meron po tayong propeta na buhay. So, ngayon, ang question naman, controversial po ito. Sino ang mga apostol natin? Pupuntahan po natin ang definition ng tinatawag sa apostol. Ano po ang definition ng apostol? Isang tao na isinugo. Isinugo na may mensahe. Kaya nga po si Stanton, tumakbo na siya, sabi doon sa isuot pa siya, Minister White, he was run before he was sent. Hindi pa sa sinugo, tumakbo na siya, kaya nagbigay siya ng message na SDA is Babylon. Bago ka mag-message, kailangan ka munang subukin. At napakadami po sana ng sinugo kung mamaya sana i-share po natin ito, mamaya i-share po ito. Marami po sana, actually tatlo sana ang propeta natin. Kasi hindi lang naman na isa. Sabi niya, sons and daughters. May dalawa pa po. Kaya lang, hindi sila naging kagala kay Sister White. Hindi naman magiging tatlo kung tinanggap nila. Oh? Hindi na dadating kay Sister White kung tinanggap na nila. Tama nga si ba yung sa Old Testament ang daming prophets? Iba ang dami na. Then meron kasi mga prophets din na hindi nakasulat. For example, Prophet Elijah. Meron bang book si Elijah? Wala. Hindi yung kay Elijah yan. Elijah, Elisha, si... Maraming iba. May kilala kayo sa Bible popular na Ido? Ang spelling IDDO? Ito, prophet din yan. Prophet po. Nababanggit po yan sa Bible. Isang tis na yan nabanggit. O may sinulat siya. Nasaan ang sinulat niya? Si Ana, propeta. Wala. Ang propeta. So, iba-iba po tayo ng kaloob. Kaya nga po na ano natin dito kanina, napakaganda ng mensahe. Akala ko ako lang nagatatch, pati pala si Mrs. nagaluha-luha niya kanina. Meron talaga dapat tayo pagkakaisa. Alam niyo po, since na ang talento ko sana mga kapatid ay hindi ito, pero gagagamit pala na talento ito sa gawain ng Panginoon. Pagkit ko po kanina, ang pangarap ko talaga sana maging coach. Alam niyo po, first time ko naman coach, 7-0 sa elimination. Kaya lang, nalaman ng nagpaliga na may nagdaya sa mga players ng edad. So nakita ko sa mga players, mga iba-iba ang talento nila. Pag nagkukasi dapat, alam niya. Kaya tayo po talaga, yung sinasabi natin na hanggang pare-parehas na tayo, hindi po talaga natin aabutin yan. Kasi meron talaga tayong mga kaloob na para lang sa iyo yun. At kung kaloob mo na yun, imbis na
maging kontra yun sa kaloob ng isa mong kapatid, ang kaloob rin dapat ay ano sila dapat? Compliment sila sa atin. So yan po ang panukala talaga ng Diyos sa atin. Sabi nga ng Apostol Pablo, kung sila na mga nakipagsali sa paligsahan sa labas, sinusupil nila ang kailang sarili para magkamit ng purong na nasisira. So ano dapat ang Kristiyano? Mas lalo po tayo dapat tayo kasi ang putong na ating pong inaasa ay yun pong hindi nasisira. So kung hindi din tinanggap ng dalawa, hindi natin sana si Ellen White, no? Kung maaaring magkuha pa ang Diyos ng iba pa. Kasi may kasabihan na ang usap ay mapapagtibay sa pamamagitan ng ibig ng dalawa o tatlong saksi. Kaya yung iba natin kung mga minamahal sa kabigyan ay sabi na nandito si Victor Rodrigo. So makita po natin yan, sunod natin mga study. So, the great outpouring of the Spirit of God which lighting the whole earth with His glory, sabi yan, will not come until we have an enlightened people. Sabi nila, ng iba ay dapat pare-pareho tayo ng stand. Kasi enlightened. Tutubo yun. Kaya lang ang tanong, sino dito sa makasabi sa atin na enlightened na nga tayo? At hindi na natin kailangan pa ng turuan. Lahat po tayo kailangan pong matuto sa paaralan ng Kristo. Hindi lang ang mga trainees sa kaputungan, hindi lang ang mga trainees ng ASTA, hindi ang bawat isa sa atin. Lalong-laro na po ang nagsasalita, may pa po ako. Nakita niyo po ang cover? Yung sa dulo dito sa taas, Jane Andrews, may nakikita po kayong lalaki, may hawak na ano po siya. Turo po siya, may chart. Sino pong nakilala sa kanya? Kilala niyo ba yan? Siya po si Merritt Cornell. Alam niyo po si Merritt Cornell, wala po yan dito sa libro na ito, ha? Naku pong nakapakinig ng lecture kaya gabi ni Brother Bully. Swak na swak po. Alam niyo po, hindi lang mga ordinaryong member ang target. Alam niyo po ang target ng kaaway? Yung mga ministers. Kapatid. Minsan tayo, may mga supply talaga tayo sa marriage. Aminin man natin sa hindi. Supply po tayo. Lalo kung basahin natin yung Adventist Home, Child Guidance, Messages to Young People, My Character and Personality. Ako, makikita talaga natin doon. At para bang kung titignan natin doon, tinitingnan namin mag-asawa ang sarili namin doon pa na. Beyond repair na kami, kami pwedeng i-repair. Pero mabuti na lamang po at hindi tayo sasakyan. Kundi tayo ay created in the image of God. Na may panukala sa nakaligtasan na pwede tayong baguhin. Kung may mga supply sa marriages natin, sa family natin, maayos pa po yan. Sa pong patotoo, si Merritt Cornell. I-commit adultery. Pero, siyempre, pag nalaman niya noon, nag-ano siya, tinanggal sa ang credentials niya. But later on, still managed. Kaya minsan yung mga nakikwento ni Brother Bully kagabi, may pag-asa pa po. As long as na talagang i-commit talaga natin. Sabi po dito, mahalaga po dito. Enlightened people na ano lang po, that know by experience what it means to be laborers together with God. When we have entire wholehearted consecration to the service of Christ, God will recognize the fact by an outpouring of His Spirit without measure. So yun po lamang ang kondisyon ng kapatid. Meron talaga sa atin na bahagi para makita natin po ang pangako. But this will not be while the largest portion of the church are not laborers together with God. Hindi yung mangyayari kung hindi ang malaking bahagi. Pero ang sabi ni Sir White, are you hoping to see the whole church revive? That time, level mo parang nagkukontradict, no? Pero sino po pa talaga ang church? Alam mo, issue po kasi sa atin ngayon, ang isde iba, si Babylon, hindi.
may dadaanan po natin sa pag-closing ng ating discussion. Kung sino ba talaga ang Babylon, kung sino ang SDA na tunay. Kaya, sabi po dyan, God cannot pour out His Spirit when selfishness and self-indulgence are so manifest. When a Spirit reveals that put in words would express that answer of praying, am I my brother's keeper? Ito po ang mga hadlang mga kapatid kung bakit hindi sa atin na ipubukus ang banal na Espiritu. Kung sabi nito, pinakita ay survive. When the work of salvation is closing, trouble will be coming on the earth and the nations will be angry. Yet shall check so as not to prevent the work of the third angel. Alam po natin yan, matagal na po yan. Alam pa nila, nagkakagulo na ang mga bansa. Pero pinipigilan. So, bakit po kaya? Kasi, sabi sa chapter 7 ng Revelation, hindi pa na sinduhan ang portal siya. See, and that the latter way, all the blessing from the presence of the Lord will come to give power to the loud voice of the third angel and prepare the saints to stand in the prayer with the 7 last days shall be poured out. Ito po na lang po ito mga kapatid na talata na ito. Ito ay maraming makakonvert. Ang sabi dito, they had been hungering and thirsting for food. It was dearer and more precious than life. Pakahalaga sana ito eh. May connection ko sa lecture ng Ibadong Bumi kagabi. Many have been bound, some wives by the husband and some children by the parents. Kaya nga po ang sabi ni Mr. White, Reformation begins in the home. Sanctification begins in the home. Papansinin po natin dito dahil pag magiging matapat nila, ito pangyayari. It was dearer, more precious than life. I asked what had made this great change. An angel answered, it is the latter way. They were pressing from the presence of the Lord, the loud cry of the third angel. I saw that many were neglecting. Ang kapatid, ito po tayo. Many were neglecting the preparation so needful and looking for the time of refreshing in the latter way to pick them to stand in the day of the Lord and to live in His Son. So, bakit po minsan nakaligtaan natin mag-prepare? Alam niyo po, nung nakaraang bagyo sa Bicol, saan po kayo nakarinig na ng bagyo, zero casualty? Walang namatay. Ang first time ko po yun na ganun kalakas sa bagyo na makarinig ng zero casualty sa Catanduanes. Nung bagyo yun, nakalimutan ko lang itong zero casualty. Bakit po? Sanay ang taga-Catanduanes na sa bagyo. Diba sa Davao nung nagabing ulan po, landslide, marami pong namatay no. So bakit ganun? Kasi nga raw, nag-prepare talaga sila dun sa Catanduanes kaya wala sa kanilang namatay kahit isa sa pagkino. Minsan po kasi, nakakaligtaan natin mag-prepare kung hindi natin alam kung paano mag-prepare. Kami noon, wala kami live TV, sabi ng asawa ko, ano natin malaman kung masama ang panahon. Minsan nagkakuha din talaga tayo ng balita para makapag-prepare. Alam po natin sa panahon natin kung kailan magkatag-ulan. Alam po natin po yun, di ba? Ano po ang isa ng tag-ulan dito sa Mindoro? Kasi iba-iba sa amin po sa Bicol. Sa lugar namin. Laging tag-ulan din. Laging tag-ulan. Pero madalas, Mayo, hindi pa nag-uulan. Kung sa amin sa Antipulo, Mayo, nag-aulan na. Sa Palawan, ang punta kay Mayo, nag-aulan na. So po, alam natin kung kailan papasok ang tag-ulan. So, ganun din po pala sa latter, alam natin kung kailan. Kaya po minsan mga kapatid, nag-aantay tayo, nandiyan na pala. Ang problema na lang, tayo na mag-receive. Hindi natin handa, hindi natin alam kasi hindi tayo nag-prepare. Right?
alis kami sa Antipolo, iwan ko kung masurvive yung iniwan naman namin na maliliit pa talaga na pichay, ganyan pa lang. Kahit silip pa naman. Nadidilig-diligan kasi nandoon mo kami. Ngayon, mga 10 araw. So, paano yun? Kaya minsan talaga dapat ipapanahon natin. O? Panggit ko na nga rekrutasan, laktawan natin ito kay Juan. Ang malaki mga itong dagdag. Nabilang ng Panginoon ang kanyang mga subject sa kanyang kaharian. Tapos ang buhay. Ito po ang kulang sa apostolic days. I-contrast natin yung Acts chapter 2 sa Joel 2. Wala po pa silang ganito naman. Ano po ang sabi? Acts 3:19? Repent ye therefore and be converted that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come. After the times of refreshing blotted away, what is blotted out? Anong event po ito? Sa wonders doon sa heaven at ito po. That was investigative judgment. Meron na po bang investigative judgment sa apostolic times? So, wala pa po. Application po niya is ng 18:44. The last days that po kaya. Revelation 14:13. Alam po natin ang context nito. Ano ang mga previous verses nito? 3 angels' messages. Ano po ang sabi niya? And I heard a voice from heaven saying unto me, Right, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Mapalad silang mga namatay sa Panginoon mula ngayon. Ano po yung ngayon na yun? Yung ngayon po, yung panahon na kung saan may pinapangalan ang first, second, and third day. Tumapalad po sila. Bakit sila mapalad? Kita po natin yun. Bigyan ka po natin ng isa pang kailan pala yan? Sabi ng 18:43, binigay na natin yun. Bakit tayo dumating sa conclusion na yan? Sa Daniel 12. Nandun po ulit ang salitang mapalad. Blessed is he that waiteth and cometh through 1,305 and 30 days. 1,135. So, na-compute po nila yan. 1798 times the 8. Idadagdag mo itong 138. 1135. 1335 pala. May suklit pa sa may difference pa sa 45. Doon sa sa time of the end. Kaya, ang magiging suma niya ay 18. Mapalad silang naghihintay ka. Bakit kayo mapalad? Dito, wala na. Pagkakaroon ka, makikita po natin kung gaano sila nung kapalad at kailan ito talaga nakita na wala sa mga apostoles sa kanilang kapanahunan. Ito po ang sinyalis. Children preaching in Sweden. Kailan po yan? In the summer of 1843. In 1896, while holding meetings in 17 different parts of Sweden, I passed through several places where the children had preached in 1843 and had opportunity to converse with those who had heard the preaching with men whom he had preached when they were children. Nakalaki na sila dito, 1896. I said to one of them, you preached Advent message when you were a boy? He replied, preach? Yes, I had preached. I had no devising in the matter. A power came upon me, and I uttered what I was compelled by that power to utter. Ang sabi niya, nakapublish po yan sa review in Herald, October 7, 1890. Si O. Borges. Sabi, in the fall of the same year, 1843, I, O. Borges, then 15 years of age, with another young man, Eric Walbom, 18 years of age,
became so influenced by this unseen power that we could not no wise resist it. As soon as we were seized by this heavenly power, we began to speak to the people and to proclaim with a loud voice that the judgment hour had come, referring them to Joel 2:28 to 32 and Revelation 14:6 and 7. Mga kapatid, ito dapat ang pinantayan ng mga unang mananampalataya ng Kaya ang sabi ng Panginoon sa mga alagad, sa babaeng Samaritana ang kantik, sabi ng Panginoon, sabi ninyo, may 4 na buwan pa bago ang anihan. Tingnan ninyo ang mga mata ninyo. At makikita ninyo na ang bukid ay maputi na, handa na sa pag-aan. Para sa mga alagad, matagal pang anihan. Pero para sa Panginoon, nandiyan natin ninyo. Tingnan niyo ang inyong mga mata. Ngayon, ang problema sa atin, wala tayong mata na kagaya niya. Kaya hindi natin nakikita na matagal na palang hinog ang harvest. Kaya yun ang ating ikadalangin ko, mga kapatid. Sa kausin sa Laodicea, itong sima natin ngayon tungkol sa banal na Espiritu ng Diyos, napakahalaga po. So bakit po nasabi yun nila? Ang lagay po talaga ay papunta yun sa harvest, hindi lang magpa-exhibition ka, magtatanim at wala kang anihin. Sino ba ang may gusto ng ganyan? Kami po may sagingan kami kung sa Antipulo. So pag nakikita ko na sige lang ang suwi ng saging, parang pang ano naman mag-tanim ng saging kung sige lang ang suwi. Buti na lang kung pili-pili ang suwi, no? Ang pili-pili man ay bunga. So ngayon, context talaga ng lattering ay pagtaani. Kaya sa Revelation 14, makita po natin sa verse 15 ang sabihin, another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, rest in thy sickle. Gumapas ka. Dumating na ang for the time. What is the time? The time of giving of the first, second, and third angel. Pagkaani na po dapat para sa Panginoon. Meron ko pala ang 2,000. Basahin na po natin kasi kasali man talaga rin yung chapter na yan ng chapter 14. So, ang 142,000, tinatawag sila first fruit. Pag first fruit, ano po sila? Bunga, harvest. O kaya hindi talaga pwede na ito ay mawala sa atin kasi ito ang sabi ni Mr. White sa isa niyang article noon sa Herald na the present truth is the selling message. Yun ang dapat na dinadala ng mga mensahero niya. Bakit po sila nawala ang sayo dito? Bakit hindi yan nagpulgas noon? Because they were despised. Ang sabi sa atin sa Apostol Pablo, despise not prophesy. Marami talaga ang hindi naniwala doon. And he therefore that despiseth not man, but God, who hath also given unto us His Holy Spirit. So, papasok po dito yung tinatawag na blasphemy against the Holy Spirit. Sabi, hindi man yan galing sa Diyos. Pagka ang movement ay sinabihan natin na hindi galing sa Diyos, kanino sa galing? Sa kaaway. So, ang definition po ng sinning against the Holy Spirit ay ina-attribute natin ang gawain ng Diyos ay Satan sa tao. Yan po ang nangyari, kaya hindi sila noong nagsulbas. Kaya tumating ito ngayon mga kapatid sa atin para sana tayo na ang magtapos. Galatians 4:20, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are what? Sealing, lattering. Ang within 44,000 unto the day of redemption. Yan lang natin muna ang history. O sa civil service. Philadelphia, 1850, Joseph Bates. The sixth estate, mapaposin na po ito. The sixth estate of the church is Philadelphia. It was made up of organized by Second Advent believers, principally on the churches in the fifth, all service estate. 1850 po yan mga kapatid.
Alam niyo po mga kapatid, may iba tayong mga kasama sa kasapi ay yung makakalungkot ng mga kapatid kasi totoo naman talaga. Ngayon talagang hindi magkakasundo sa mga tayong units. Pero katalasan na hindi nagkipagkasundo sa kanila yung mga converts lang sila. Kasi nga po, hindi sila dogmatic. Example lang ako si Kilo. Dapat sana paalisin na si Kilo. So, hindi, sa atin, may konting diferensya lang. Hindi ka dito pwede. Susundan po talaga natin mga kapatid ang pag-guide ng Panginoon. Sinabi ni Mr. White na we have nothing to fear for the future. Except what? Except we forget. Sa ulo po ng marami yan dito sa inyo. Maliban sa Tagalog na ating kalimutan ng alin po? Kung paano tayo binight ng Diyos at ang kanyang turo sa ating nagkaraang kasaysayan. So napakahalaga po itong mga kapatid. Philadelphian Church. It is great. Hanapin mo. Tingnan mo. Uriah Smith, Joseph Gate. And the spirit of those who received the Advent message up to the autumn of 1844. As they came out of the sectarian churches, they left party names and party feelings behind them. And every heartbeat in union. Kagaya po sa prayer song na inawit po kami. As they gave the alarm to the churches and to the world and pointed to the coming of the Son of Man as the believers who hope. Sundo po silang dalawa. Yung bata at ang matanda. Sister White po tayo. Yun yung hindi alam ng marami ng Adventist lalo sa mainstream. Akala nila, kontento na sa Sister White, 1884 muna. kondisyon ng chief iglesia. Ansinin po natin kung wala pa talagang naging perfecto. Po, hindi pa kumpleto yung iba nilang aral. Pero ansinin po natin ang kanilang kalagayan kung sabi po dyan. Of all the great religious movements since the days of the apostles, none had been more Free from human. and than was that of the autumn of 1844. Sila po, bakit pa tayo maghahanap na sa future pa yan? Ay, meron na po pala sa na natin sila mga kapatid, nakaligtaan natin sila. Ganon sila kasi nung mag-alis sila sa mga sektor, yung mga pakilamdam nila, inalis nila. Pag nakakarinig sila ng message na kontra sa kanila, hindi nila in-smite by their tongue ang speaking. Pinakabayaan nila yung feelings nila dito, hindi yung takma sa bilis ko. Hindi sabi, sinayang kabilibali mo sa dapat ganon tayo. Pag makinig natin, pakinggan natin siya. Ganon dapat ang espiritu natin. Iba ka. Hindi talaga tayo papasok doon. Sa tinatawag na free from human imperfection and the right of Satan na movement. Kaya ang katangian, dapat hindi tayo nagsasabi, ay hindi ka dito ba pwede kasi iba ano mo. Ito ang katangian po. Kung gusto natin ng perfect na church, ayaw man natin sa kapatid natin. Pero, Kuya Buli, yung best friend ko na hindi ka na pinapansin ngayon. Ang muna na kahit naging 70 at 50 na sila. Sabi pa rito, patuloy natin na even now, kailan ito? 1884. After the lapse of 40 years, all who shared in that movement, 70 Adventists na sila dito. Noon, hindi pa sila 70 Adventists. So, sino sila ang mga ito? Sila po yung mga core pioneers. They were in agreement. Sakto na po tayo kanina doon. After 1844, there was several years talaga na sinabi na sana ni Ellen na babalik na sana ang Panginoon. So because of what? Sabi niya, in subordination, mananatili pa tayo na many years. Kalupang ito kagaya sa Israel, lumang Israel na nagpagkalagala ka doon sa ilang. Mayroon pa sa kanila lang sabi dyan,
That movement who have stood firm upon the platform of truth still feel the holy influence of that blessed word and bear witness that it was of God. Opo, hindi po inspired. J.G. White, Uriah Smith, music great. But according to the inspired, it was of God. Yung mga may